Good day everyone, it's me Moto C. So, short ride muna tayo ngayon dahil wala tayong pasok. Konting ride lang, konting ride. May purpose din kasi itong ride natin, susunduin natin yung ating OBR. Aga ng pulis dun Uy, nagbiblink na pala yung ating fuel. Wala na pala tayong gas. Hanap ka ng gas station kung saan tayo makakapag-gas. Di naman siguro traffic ngayon dahil holiday. Sana. So, may nag-request din kasi sa akin na gumawa ako ng ganitong setup. So, di ko lang alam yung magiging result nito, kaya hindi ako gumagawa ng ganitong video Kasi hindi pa masyadong kagandahan yung ating camera, pero sige lang. Try natin. So, pag-uusapan natin yung mga yung nag-comment pala, yung nag-comment sa aking mga videos, sabi niya kasi doon, why I choose Motorstar if kung budget lang din naman yung pag-uusapan, marami naman sa branded. Totoo naman. Hindi naman talaga praktikalan tong motor na to. If wala kayong motor na iba, kagaya sa amin, may scooter kami doon, dalawa. Mahirap ang pamalingkit to, guys. Pero naggagawa ng paraan. Sabi nga nila, if gusto mo, may paraan. So yun, bakit nga ba ako nag-Explorer 250 ng Motorstar? Yan, budget. Gusto ko sports bike. Yung kaya kong bayaran, short term, no interest, kasi hulugan to. Okay, sabihin natin hindi na mag sports bike, bili ako ng Japanese bike na budget, mataas din yung interest nun kapag installment, diba? Wala tayo dito. Feel ko talaga flat yung tire ko Nice one. Actually, anong oras pa? 7:29. Dapat makarating tayo doon nang wala pang 8 dahil para di magantay sa atin yung ating OBR. Yun nga, sobrang mahal pa rin ng malaki pa rin yung interest kahit hindi na mag sports bike. Down lang ako ng magkano ba yun? Basta nakalimutan ko na. Then monthly wala na interest kasi naka zero interest to. Sa branded kasi pag pinilit ko yun, natin alam ilang years, hindi kasi natin alam yung mangyayari. Punta kayo na kasa ng branded, then punta kayo kasa ng China bikes. Sabihin natin specific na lang natin dun sa sa Motorstar. Tanong nyo kung may mga repo sila, then obserbahan niyo kung sino yung mas maraming repo. Ito kasi yan, kaya madaming repo yung mga branded. May kamahalan din kasi. Nuwan lang yun ng 3 years nahulugan. So sabihin natin good payer ka ng 2 years, then pag next year may hindi inaasahang pangyayari, lagi kang short, ganun yung mga pangyayari na ibig kong sabihin. Kung mag short term ka din naman sa branded, sobrang mahal din kasi ng down. Meron naman sa branded short term, lahat. Pero sobrang mahal kasi ng monthly.
Di naman natin pwedeng ano yun, ano na lang yung kakainin natin. Diba? Kaya marami din kasi akong kino-consider. Yan kasi yung isa sa mga kino-consider ko, budget, kaya ko babayaran to hanggang sa matapos. Hindi kasi natin alam yung panahon. Oh, may pera tayo now, pero hindi natin alam sa susunod. Akala ko sa akin yung maingay yun pala sa kabila. Sampahan natin to. So pag ganyan, bumakita kayo ng pedestrian, automatic na yan, mag-minor kayo. Lalo na kapag ganyan, makita nyo may sasakyan, tapos din nyo nakita yung taong tatawid, then biglang bigla na lang kayong ano. Ayun. Ganito kasi dito sa Davao, guys. Kahit saan ka magpunta dito, may mga enforcers, may mga polis na nagroronda. Kahit anong oras pa yan. Marami kayo makikita nyo mga babae dito is nagja-jogging lang ng gabi, nagsa-cellphone sa sidewalk. Ganito kami dito sa Davao. Peaceful yung ano namin dito, yung aming lugar. Sana no ma-okay na yung issue ng aftermarket, kasi pagod na ako magtulak. Alam nyo, yung stock kasi nitong motor na to maingay pa para sa akin. Bakit? Lumalabas ako ng 2 AM 250cc to. Sobrang ingay nitong motor na to. Then lalo na ngayon na nagtutunog lata na siya sa katagalan. Actually naka-aftermarket ako dati pero yung purpose ng aftermarket ko is para patahimikin yung aking motor. Yun yung purpose ng aftermarket ko. Kasi ito dati naka-silencer to. Then nagpagawa pa ako ng DB killer. Alam niyo naman ano yung DB killer. So ewan ko sa iba kasi hindi nila alam. Pag sinabi may DB killer yan, wala. Yung DB killer, so nilagay ko dyan. So dalawa na. Tumahimik yun. Tumahimik yung motor ko. Pero may problema na naman ako. Sobrang pigil ng takbo niya. Tapos yung makina ko sobrang ingay. Sikat. Sobrang ingay ng makina ko. I mean, yung RPM ko hindi stable. Hindi siya stable, no? Umaangat. Kahit naka-minor ako, yung RPM ko tumataas. So yun, tinanggal ko kasi nga nag-ingay na yung ko. Yung motor ko, siguro lumuwag yung aking clearance dun sa valve. Palit ako ng aftermarket. Then yung pinalit ko is yung malaki yung butas. Bakit? Yung stock nito is hindi kalakihan yung butas. Tapos naglagay ka pa ng dalawang silencer, so tigil talaga yung takbo. Bakit ako bumili ng malaking butas? Gusto ko naman pala tahimik. Ito yan. Pag malaking butas yung tambutso mo, lalagyan mo ng 2 DB killer, tatahimik yung motor mo, hindi papigil yung takbo mo. Ganoon yun. Kasi malaki yung butas mo, so DB killer instead na silencer, yung silencer na parang may sa last tawag doon, parang may yung nakasarado. Kasi yung talaga nagpapahirap ng makina.
So, naglagay ka ng dalawang DB killer. Kasi yung DB killer, medyo malaki yun. Then, maraming butas. Yung silencer na yun. Tapos dalawa. Para ka lang naka-silencer, pero yung motor mo, tahimik. Mas tahimik. Actually, may video nga ako dun eh. Na mas tahimik yung aftermarket kaysa stock. Dati, nung ka-aftermarket pa ako, di na ako nagtutulak. Parang ayaw ko na magsundo ng 2 AM. Mas nauna yung pagod ko eh. Bahay pa lang pagod na ako. Papaalis pa lang ako, pagod na. Di ako mga cold start sa bahay kasi nga may mga bata doon. May mga kapitbahay kaming may mga baby. Tawid. Tambay kasi ako bukas. So, may tambay tayo bukas. Tawag dito, need ko pala i-adjust yung aking busina. Okay, tatawid. Yan. Wall. So, yan lang guys. Dito na ako. Hintay na lang ako dun sa susunduin ko, no? Saan? Dito na tayo. Antayin na lang natin yung ating OBR.